Sa Leviticus 23. Lapit na tayo matapos sa Leviticus. Hopefully, nakita natin yung kabuuang idea about Leviticus chapter 23. Sinaya ko pa bawat isa naman sa tayo po tayo bilang pag-alang sa salita ng Panginoon. Ang ating reading ay Leviticus 23 and as well as Colossians 2:16 to 17. So, maliwanag ko lang po dito sa babasahin ko sa Leviticus chapter 23, makita natin dito ang mga bagay na itinakda ng Diyos pangkaunang piyestahan, no, na dapat i-commemorate ng Israel, and as well yung Sabbath na inuna niya na rito. Ito yung mga pistang pangkaunan, basahin ko po. Inayos ko sana na paigsiin ito dahil napakahaba. But anyway, basahin ko lang po yung pasimula and then turo ko na lang po yung mga iba't itong actually this is 7 feasts, no? Kaya yung pangalan natin dito 7 feasts of the Lord, which is also connected ang lahat ng mga ito sa pagliligtas ng Diyos sa akin. Ginawa niya kay Cristo at ginagawa niya sa akin. That's why this message is very important. Kahit Old Testament siya. Now, dito sa chapter 23 verses 1 and the following, sinabi ni Yahweh kay Moses, ipahayag mo sa mga Israelita ang pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit mamamahinga sa ikapitong araw ayon sa araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, saan man kayo naroroon. Iyo'y araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Pagkatapos niya po sabihin ang introduction nito sa chapter 23, binanggit niya na ang mga piyesta na dapat na pinagdiriwang ng Israel taunan, no? Yearly feast na dapat nilang ginagawa. At mamaya, explain ko yung kahulugan dito sa atin. So, una niya binanggit dito yung pista ng Pasko or Passover. Now, bahagi po dun sa sinulat dito ni Moses na pinasabi sa kanya ng Panginoon ay ang unleavened bread. So, meron ng dalawa rito, no? From verse 4 hanggang verse 14. Okay? May dalawang piyesta na binanggit dyan na gaganapin nila. No? I think that's from March to April yan. No? March and April. Now, ang piyesta ng Passover at saka yung the Feast of Unleavened Bread. Okay? Ito yung tinapay na walang libadura, which also happened, no, on the day of the Pentecost. Now, after niyang sabihin itong dalawa, dito sa verse 15 hanggang verse 22 ng chapter 23 ng Leviticus, tingnan nyo na lang, browse lang tayo kasi napakahaba niya. Ito naman po yung the Feast of the First Fruit. Bagamat ito inuutos ng Diyos, na kapag dumating na sila doon sa lupang pangako, i-bless sila ng God, pag-iyamanan sila, so they will give the first fruit. At ito po yung tatlong ito ay pinagdiriwang nila sa loob lamang ng 3 araw. So una yung Passover, sunod yung unleavened bread, the second day, the third day is the first fruit. Pero yan ay mangyayari pag sila ay nakarating na sa promised land because the Lord will bless them at yung kanilang unang bunga na ialay bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Okay, so tatlo na, no? Yung sabi niya, huwag niyong i-commemorate ito, huwag niyong kalilimutan, gawin niyo ito tahunan bilang pagpapaalala ng ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Israel. So pang-apat, binanggit niya dito yung pista ng bagong taon, no? Okay, ito yung yun na, baka may naano ko dito. Tagalog kasi ito. Meron na pala dito, maaaring sa Tagalog, napaloob na dito sa pista ng pag-aani. Mula sa Passover, magbibilang ka ng first fruit, no? Magbibilang ka ng 50 araw, then you will have the weeks or the Pentecost. Okay, yan yung Feast of the Pentecost. So, ang gagawin nila dito, yan yung isa sa mga dapat nilang ipagdiriwang, yung araw ng Pentecost. Merong tatlong mahalagang
fiesta na ang lahat ng mga Israelita all over the world kailangan pumunta ng Jerusalem. I remember, di ba, ganyan yung mga Muslim, pupunta sila sa Kaaba, parang ito yung kanilang tinatawag na, nalimutan ko yung term, pero nagpupuntahan sila doon just to, pilgrimage, no? Ito yung mga pilgrimage naman ng mga Hudyo. So ito, bahagi ito, yung Pentecost, kaya nung time na bumabang Holy Spirit, ang daming mga tao doon, no? Tapos yung Passover, no? At saka yung Tabernacle. Yung Tabernacle, ito yung panghuli, ito yung pinagdiriwang noong sinalakay ng Hamas ang Israel, kamakailan. Pinagdiriwang nila ang Feast of Tabernacle. Yung panghuling araw yon. That's why they were being attacked. At maraming tao doon. No? Panahon nila ng pagdiriwang yan eh. Okay, so yung pista ng bagong taon after ng Pentecost, so nagbilang ka ng 50 days after the first fruit. Okay? Ay ito naman yung pista ng bagong taon. No? Ito yung pinakabagong taon nila o tinatawag nitong trumpet. The Feast of the Trumpet. Okay? Yan ay mula sa verse 23 hanggang 25. Then after that, ay yung Day of Atonement. Okay? So yan ay, itong sinasabing Day of Atonement, ito ay sa loob lamang ng isang buwan nila yan. No? Yung unang araw ng buwan ay Feast of the Trumpet. Pero after 10 days, ipagdiriwang yung Day of Atonement. And after 5 days, ipagdiriwang naman yung Feast of Tabernacle. Now, ito mga ilang bagay dyan before we pray na. Ayon sa ilang mga theologians, ang Feast of Tabernacle, yan yung panahon na si Jesus pinanganak. Ano ang kinote nila dyan? Noong binanggit ni John the Beloved, yung John chapter 1, verse 14, I think, or 10, sabi niya doon, and Jesus Christ tabernacle, or live among His people. And tamang-tama din yung panahon na yun because ito yung panahon na hindi taglamig. It's actually autumn. Papunta pa lang sa taglamig. Kaya yung mga shepherd, nasa kalye sila, nasa labas sila sa plaza. So probably, sabi nila, ang araw talaga ng kapananakan ng Panginoon, nasa panahon ng Feast of Tabernacle. And it's good. Jesus Christ came and live among us. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga bagay na binasa namin in the book of Leviticus chapter 23. We pray that you give us the wisdom. Patuloy na maparangalan ka namin sa pamagitan ng pakikinig at sa pag-a-apply nito sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa inyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi po tayong lahat. Now, buksan po natin ang Bible natin ulit. Or tingnan nyo na lang ito sa ilalim nito. Sinulat ko dyan yung isang passage natin from the New Testament. It's coming from Colossians chapter 2, 16 to 17. Yeah? Andito yan sa harap. Now, sinasabi sa Colossians 2, 16 to 17, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival. Yan yun, ito, religious festival. New moon celebration or the Sabbath day. Sabi niya rito, these are shadow. Ito ay anino lamang ng mga bagay na darating which is being fulfilled in our Lord Jesus Christ. Okay? Now, ang Exodus is a story of God's deliverance of Israel from Egypt. Sila ay being delivered, pinalaya sila doon by virtue of God's covenantal promise to Abraham. Nangako Diyos kay Abraham. So, pinufulfill ng God in the process of fulfilling yan at the day of the Old Testament. No? Kaya meron tayong Exodus, merong Leviticus, may Numbers, may Deuteronomy, meron tayong Judges, no? Dumating na sila doon sa pangakong So, makita natin historically, pinufulfill lang ng God sa Old Testament ang kanyang pangako kay Abraham
No? Kaya, nakita natin ito. Pero meron tinatawag na double mountain interpretation. Okay? In double mountain interpretation, pag ikaw po ay nasa isang bundok, may makikita ka lang yan, papunta ka doon sa isang lugar na bundok, may makikita ka lang na bugis na isang bundok. Pero pag ikaw ay nasa loob ng aeroplano, wala palang ganon. Marami palang mountain, series of mountain. Pero pag ikaw ay nasa baba, isang bundok lang nakikita mo, pero marami pala yun. So, ganon din dito. Bagamat tinutupad ng Diyos ang pangako kay Abraham sa kanilang kapanahunan, pero ito ay isang pagtanaw lamang sa unang interpretasyon. Pero meron palang mas malalim na pinahayag ng Diyos dito na pinufulfill niya kay Kristo. Kaya nga sinabi ng Bible, whosoever believe in Christ is also, Abraham is his father. Yung pangako kay Abraham, pinufulfill ngayon ng Panginoon kay Kristo. Noong araw, pinufulfill niya sa bansang Israel. As he promised to Abraham. So, God delivered them in virtue of God's covenantal promise to Abraham, and from him a nation will come. God will give them the land and a blessing. And that God will live in the midst of His people. Yun yung pinakamahalagang pangako ng Diyos sa Old Testament. Ng Diyos na ito, na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na siyang naglikha sa kanila, na siyang tumawag sa kanila, ay maninirahan sa kanilang kalagitnaan. Yan yung pinakamagandang pangako ng Panginoon. Because if you have God, you have the blessing. If you have God, you have the land. Lahat ng bagay ay nasa iyo kapag nasa iyo ang Diyos. That's why it's very important na ang Diyos ay namamalagi sa gitna ng kanyang bayan. Yan yung pangako niyan. That is the ultimate plan of God sa buhay natin. Ang Diyos ay mananahan sa ating gitna. Nasaan ba ang Diyos ngayon? Sa ating mga puso. Di ba? So we live in the midst of His people. But one day, Jesus Christ in His bodily form will come back and live among us. Yan ang napakagandang mangyayari. That's why Jesus Christ is being called Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Yan ang dakilang pangako ng mga isa. Kaya yung mga kapatid natin, no, na nanampalataya kay Kristo mula pa nung unang henerasyon hanggang susunod na henerasyon, sila ay maninirahan. Ang Diyos ay maninirahan sa gitna ng kanyang bayan. Ang mga namatay ay bubuhayin at ang mga taong daratan kay Kristo sa panahon nito, papalitan ng kanilang katawan ng isang katawang panlangit o glorified body so that God will live in the midst of His people. So what happened in the Old Testament? That God made an increase. Dumami, ano? Ilan lang sila nung una. I think, nung pumasok sila sa Egypt, mga 80. Mga 80 katao lang yan sila, no? Led by Jacob. Ni Joseph, no? Yung family nila, lang. Pero after 400 years, naging, na sila, almost 4 million. Sabi. Di ba, naalala nyo, kaya sila pinapatay ng Pharaoh dahil dumadami sila. Tapos yung mga babaeng Israelita, parang kung mga anak ay parang lang, no? Parang anak lang ng anak. Napaka-fertile na mga babaeng Israelita. Di ba nga, sabi nung ginawang report ng mga sabi, patayin yung mga bata. Ang ginawang report, bago sila dumating, nanganak na. Kaya dumami ng halos 4 na milyon ang Israelita nung lumabas sa Exodus. Natakot ang Paraon kasi sa dami nila, baka lumaban sa kanila, matalo sila. Okay? So, ang ginawa ng Diyos, mula doon sa kanilang pagdami, now God, remember His promise to Abraham. That's why He called Moses. Maganda rin story dyan ni Moses. Moses trying to save Israel. May pinatay siyang isang Egyptian.
Parang sinasabi doon, I can save you by my own strength. Pero hindi. Sabi ng Diyos, no, you cannot do that. You cannot save Israel. I'm alone, the God of Israel, can save them. So si Moses went out from Egypt for another 40 years. Tumira siya sa Egypt for 40 years. Pumunta siya sa ilang, no? Doon sa kanyang para siya mag-alaga ng tupa for another 40 years. No? Then, tinawag siya ng Diyos when he was 80 years old. Then, kinuha niya ang Israel from Egypt, dinala niya ngayon sa lupang pangako. Kaya lang, siyempre, alam niyo na, hindi siya nakapasok because of his disobedience. Now, ano nangyari na? So, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham now in the life of Moses. So, pinarami sila, and then nung lumabas sila ng Egypt, initially, they become a nation. Pero nanganak sila bilang isang bansa when God gave them the law. Now they have the constitution. They are now legally a nation. So nung umalis na sa Israel, God promised sa land, pupunta sila doon sa lupang pangako, no? Which is Canaan, the land of Canaan. No? Saan galing yan, no? Yung salitang Canaan. Yun yung pangako na Diyos sa kanila. Na sa panahon nila, nandoon natin yung mga wala pang Hamas, pero yung mga Philistine nandoon. Mga Filisteo, doon na sa lugar na yon. Bagamat they have their own land, Israel, nung pumasok sila doon, pero ang kalaban nila doon, mga Filisteo. Kaya yung war ng Palestine and Israel, you can see that in the Bible. Si Goliath is a Philistine. So, Palestinian yan, si Goliath. Another woman na bakit bumagsak ang Israel noon is si Delilah. Diba? Because of Samson. Si Delilah is isang Filisteo. So, doon pa, meron ng pag-aaway yan. No, kaya lang ngayon, sa panahon ngayon, ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang Israel sa kanilang bayan is because of Jesus Christ. No? Kasi sinabi nila nung ipapatay si Jesus Christ and let His blood be upon us. Remember what the word of the Pharisees of Israel? Sino ang hatulan? Ano pangalan nun? Hatulan si Barabas. Hatulan siya. Hindi. Palayain si Barabas. Hatulan si Kristo and let His blood be upon us. So from then on, walang katahimikan ng Israel. After nung pagkamatay ni Kristo, what happened next? Diba? Sinalakay ng Rome, tinanggal ang templo, wala na ang templo. Wala na yung presence ng God. They become apostate. Nagkalat nila sila buong mundo. Wala na silang own land. At that time. Matagal na panahon, land nila yun. Mga ilang years, 700, 600 years. Doon sila nakatira. Sinakop sila ng Assyria. Sinakop sila ng Babylon. Sinakop sila ng Medo-Persia. Iran, no? Sinakop sila ng Greek. At sinakop sila ng Rome. Ang daming mga bansa ang sumakop sa bansang Israel. They're already a nation na mga panahon kayo. Pero ang daming sumasakop sa kanila. Hanggang nung panahon ng Roma, no, doon nawala ang kanilang bansa. They were scattered all throughout Europe. Okay? Until 1948. Diba? Binalik sila bilang isang bansa ng United Nations. But anyway, so ganun yung pangyayari. Now here, doon sa Leviticus 23, balik na tayo dito. Sa lahat ng ginawa ng Diyos na ito sa Israel, sinabi niya, meron akong gustong ipagawa sa inyo, which is, you have to commemorate what I did to you. And nagbigay siya ng 7 feast, the 7 feast of the Lord. 7 fiesta. Okay? Kailangan pa ba natin i-celebrate ang mga fiesta na ito sa panahon natin ngayon? No. Why? Because all these feasts leading us to Christ. No? Kaya nila pinagdiriwang pa rin ito because they are looking for another Messiah.
they rejected Jesus as their Messiah. Kaya meron pa rin silang Passover, meron pa rin silang mga feast, yung first fruit, meron pa rin silang ginagawa ng mga bagay na ito para because they are still waiting for someone that will come that will save them. Kaya may trumpet pa rin sila. No? They're looking forward yung tumunog yung trumpet na yan one day. Then the Messiah will come. Pero sa Bible, sino yung darating? Is it the Messiah or the false Messiah? The false Messiah. Okay? So, now, una niya binanggit is the Sabbath. Because yung chapter 23 is all about the Sabbath and the feast. So, dalawang bahagi yan. Laging ang mga feast nila magsisimula sa Sabbath, where no one should work. Now, una binanggit niya rin itong feast is the Passover. Naalala nyo, yan ay ating pinag-aralan na during the time na ating inaaral yung Exodus. What then happened? Ano ba nangyari sa Passover? Talikan ko na lang in a few words. So, narinig ng Diyos ang panalangin ng mga Israel because they were in bondage, they were suffering. Sila ay pinahihirapan ng Paraon. Diba? Now, dahil nadalangin sila, sabi doon, dininig ng Diyos sa kanyang panalangin at naalala ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. So God is about to release Israel from Egypt. Malapit lang yan. Diba ngayon? Ito yung Egypt. Ito yung Sinai. Ito na yung saan ba yan? Ito na yung Gaza. Ito na yung Israel. So ganyan yung ano. So naglakad sila sa Sinai, no? Away from Egypt. Ngayon, ayaw ng Paraon. Kasi marami siyang plano eh. Sinong gagawa ng kanyang mga city? Sinong gagawa ng mga building? Eh walang gagawa nun. Ang magaling gumawa niyan, ang mga Hudyo. They are great engineers. They are great designers. So mga Jew ang gumagawa. No? Yung mga kita mo yung mga, di ba, yung sa Egypt, yung parang cemetery nila, yung pyramid. No? Hello. Hello, bata. Okay. Hello. Balik na tayo. But anyway, so the Jewish people, they are brilliant. They have big brains. Talino. So sila ang gumagawa ng mga bagay na yan. Kaya lang, pag-aalis ang sino gagawa? So hindi pwede. Kaya sabi niyo Paraon, hindi pwede. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng 10 salot. Okay? The 10 plagues. Okay? At yung ikauling salot, yun ang nagbigay ng pagbabago sa kaisipan ng Paraon para palayain na sila. Because namatay ang mga panganay. So wala na makikita ng pagmana sa kanila. Lahat ng panganay namatay. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, sa gabing ito, daraan ang angel of death. Diba? Naalala nyo, ano lang ito? Magpapaalala sa atin. Pero sa pagdaan ng angel of death, kailangan magpatay kayo ng hayop, yung without blemish. Yung dugo niya, ilagay niya sa doorpost. At pag may nakita ang dugo, magpa-pass over yung angel of death. Kaya may pass over. So makita natin nun, ang daming namatay sa gabi yun. At sinabi sa kanila, kumuha kayo ng unleavened bread. Bitter herbs. Kainin niyo yan. Mabilisan. Kasi magdidesisyon si Paraon, aalis agad kayo. Magbabago isip niyan. Pero dapat unleavened bread ang kainin niyo. Bakit unleavened bread? Because they are in haste. Pag unleavened bread, matagal pa yun, papaalsahin pa nila yun. Pero ang utos ng Diyos, kumain kayo sa gabi niyan ng unleavened bread. Siyempre, alam niyo naman yung unleavened bread, ginagamit sa Bible yan yung pag-express ng kasalanan. Pag-leaven, kasalanan na sumisita sa sinabi.
Ganun din sa atin, sabi niya doon. Kailangan lahat lalabas na yan, you must be sanctified. Kaya nga may makita nyo na doon. It's a picture of the Lord's Supper. Kasi si Jesus Christ, kailan ba nag-Lord's Supper yan? Type ng Passover. Doon sila nag-sacrament, no? Doon sila ng tinapay. Just a picture of the Passover. So, ano nangyari na? Okay. Dumaan na yung angel of death. Then after ng pagdaan na yon, daming namatay, kinabukasan, pinalaya ng Paraon ng Israel. And they become in the process of being a nation. 4 million people went out from Egypt. Dami. Pero nagbago yung isip ng Paraon, di ba? Inabot nila, papatay nila. Ang mga Israelita, they are not a warrior. Hindi sila warrior eh. Mga lang sila, mga karpentero, mga mason, yan lang trabaho nila. Hindi naman sila namamatay tao eh. Pero God trained them to become a warrior during the time in the wilderness for 40 years. Kaya dinelay ng God, sometimes delay are good. Pag may delay sa buhay natin, huwag tayong maging impatient. Marunong tayo maghintay. Why? Because God is actually preparing us for something even bigger. Tingnan nyo, kung pinayagan ng Diyos na makarating ang Israel sa Canaan, sa land of promise, which is supposed to be dapat wala 2 linggo, nandoon na sila. Ano nangyari sa kanila kung nakarating sila ng 10 days? Mamamatay silang lahat doon. Why? Because those people are warriors. But they are not. Kaya kailangan i-train sila sa wilderness. So they were trained. There are fightings. No? There are battles. Nakipaglaban sila doon. At dahil sa Diyos, nanalo sila. Until dumating na yung Deuteronomy, papasok nila sila sa lupang pangako. But they're already a warrior. Yung bagong henerasyon, yung old generation, walang isa, kahit man isa, nakapasok sa ano. Kasi yung old generation, maloko sila eh. Sabi nila, hindi mo na lang kami pinaalis ng Egypt. Ganito lang pala, di ba? When God sent spies, nakita nila, lalaki, naduwag yung old generation. Bakit kami ng Egypt? Ang lalaki pala ng mga Pilisteo, andyo si Goliath. One day, lalaki pala ng mga taong yan, di ba? Sabi nila, para kami mga grasshopper. Malaki na to. Mamamatay na kami dyan. Pinakinggan ng Diyos sa prayer nila. Sige, huwag kayong pumasok. Hindi huwag kayong makarasopin. I'm going to raise up a new generation that will enter the promised land. So ganun na yung pangyayari. Okay? Now, sabi ng Bible, i-commemorate niyo yan. Huwag niyong kalilimutan yan. Make it a feast once a year. Magkaroon ng Passover. And the Feast of the Unleavened Bread. Yung first day, Passover. Second day, Unleavened Bread. Third day, first fruit. Okay? Yung first fruit na ito, sa Bible, si Jesus Christ are being called as the first fruit. Kailan nangyari yan? The day of resurrection. Kaya makita mo, Passover. Doon napatay si Cristo. After 3 days, yung resurrection niya. Kaya makita mo yung connection, ano? Exacto! Yung mga feast sa Old Testament is the same thing that happened to Jesus Christ. The day of Passover, Jesus Christ was, kaya nga, di ba, tinusok siya. Kailangan patay na siya eh. Noong araw na yon, noong Biyernes. No? Pero, Biyernes Santo, Santo. Tama ba? Ito ay, tapos Sabado, okay. Tapos ang araw na pagkawan, first day, yan. So, yung araw na linggo, dyan nabuhay si Cristo. Yan yung fruit. Dahil pinagdirimang nila, kaya first, second, and third day. Yung first, the Passover, the unleavened bread,
at saka yung first fruit. Okay? So makita na natin, lahat yan connected kay Christ. Yung mga feast na ito is actually a picture of what Christ will do. Pagkatapos nun, magbibilang ng 50 days. Ano ang mangyayari? Yung Pentecost. 50 days. Noong si Jesus Christ ay na-resurrect. Resurrected Christ. Ilang araw siyang naglakad dito sa after the resurrection? 40 days. 40 days. Naglakad-lakad dito sa Jesus. Kinausap niya kanyang mga disciples. Kinausap niya 40 days, ha? Tapos, nag-send siya. So, 40 days from the resurrection of Jesus Christ. Dapat ano yung Pentecost? Another 10 days. Holy Spirit. Kaya yung time na Holy Spirit is sa Pentecost. Kaya dyan galing yung mga Pentecostal. Yung Pentecost, yan yung sa Old Testament, that is 50 days after the Passover, ibinigay sa Old Testament yung 10 commandments. 50 days yan. Nung paglabas sa kanila ng Passover, after 50 days, nandoon sila sa Mount Sinai, ibinigay ang 10 commandments. Now, after the resurrection of Jesus Christ, the first fruit, gumilang ka ng 50 days, ibinigay ng Diyos ang Holy Spirit. We can see the law and the Spirit. The law kills. Nagmamayari ko ba ng motor doon na kapalata? The law kills, but the Spirit gives life. Diba? Dahil ang pangako ng Diyos sa Old Testament, He promised that to Ezekiel, He promised that to Jeremiah, the day will come. No? I will write the law, not on tablets, but on the hearts of men. Kaya nung bumaba ang banal na Espiritu, yung time na yun, that will be na kilos ng banal na Espiritu sa bagong kapanahon. No? So, ano ang Spirit for that? Tumilos siya sa apostles, aral ni Cristo, ipinasulat ng Bible. Now, when the church was being sent by God, praise the God, but the Holy Spirit will move so that people may live. Same thing. Old Testament, binigyan ng law, hindi sila makasunod. Kaya sabi naman ng Bible, yung law na ito na sa Old Testament, hindi naman kayo maging righteous because of the law. But sa book of Galatians, sabi doon that the law leads us to Jesus Christ. Okay? Kaya yung righteousness of the works of the law, but by the works of Jesus Christ in us, and by the works of the Holy Spirit. Kaya makita mo na yung parallel ng 10 commandments ng law and the law of the Spirit. So that's 50 days. Now, tatiming ang tatiming ng new moon. Ano ang susunod na ipagdiriwang, sabi ng Panginoon dito? Ang susunod na ipagdiriwang, hindi ko na tinitingnan yung lecture ko, pero that's probably September, October. The first day of Israel, kaya yung kanilang buwan. Ipagdiriwang yung trumpet, east of the trumpet. Para sa mga Hudyo, ang Feast of the Trumpet is the New Year. Yan ang New Year nila, Feast of the Trumpet. Isang bagong bagay. Behold,
something is huge. Something is going to happen. Ngayon yung trumpet na yan, mga kapatid, binanggit niya sa Old Testament. Before the coming of Jesus Christ, there will be a trumpet sound. And speaks of God's promise that the Messiah will come. Sa mga Hudyo ngayon, kailangan nila, hinihintay nila yung Messiah will come. Pero tayo ngayon, hinihintay natin on the last trump that Jesus Christ, our Messiah, will come back again. Magkaiba ang konteksto natin. We don't follow them. The Feast of the Trumpet sila, hoping that day, our Messiah will come. That's why we're having this Feast of the Trumpet. Okay? Magbilang ng 10 days, ipag-iwang nila ang tinatawag na Day of Atonement. Exodus what happened sa Day of Atonement. Ito ay taunan nila ginagawa. Anong gagawin nila? Una, pare, si Aaron, magpapay ng baka. Tapos yung dugo ng baka ay para alay sa kanyang kasalanan. Bibisik ito doon sa Polypolis, doon sa Holy Place, doon sa Mercy Seat. Doon sa Ark of the Covenant. Paglabas niya, kukuha naman dalawang kambing. Yung isang kambing, papatayin. Ililayhan siya at ang kasalanan na natira kasi bawat individual meron ng pag-aalay pa. Pero once a year, meron silang pag-aalay para sa kanilang bansa. So yun nangyayari, Day of Atonement. It's actually something like God will bring all His people, the fullness of God's redemption sa Day of Atonement. Anong gagawin? Yung isang kambing, they had patayin. At yung kanyang dugo ay iaalay sa altar. And that express of Jesus Christ. Diba? Siya yun. Pero may isang kambing. Yung isang kambing ay palalayain. Dadalhin sa wilderness. Sa Sinai. Dadalhin doon. Dalawang bagay ang ginagawa ng Diyos in the Day of Atonement. Una, yung atonement mismo. Yung ating kasalanan, yung pag sinabi natin atonement, yung galit ng Diyos sa kanyang bayan dahil sa kasalanan ay na-appease. Ano yung sabihin ng appease? Nalubag loob. Nalubag ang kanyang loob. Dati galit na galit ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, nawala yung galit niya. Kaya makita mo how God expresses anger. Wrath. Galit talaga ang Diyos. Kaya makita mo kaya yan sa Psalm 7, Psalm chapter 5. Ang Diyos, galit araw-araw. Di ba? Minsan nakikita lang natin ang Diyos kasi yung mga ributong nakita natin dati para lahat ng tao, mahal niya, okay ka lang magkasala, dahil mahal pa rin kita kahit magkasala. Ganon. Di ba? Katulad ng Israel, ginawa kahit nabili ko na kayo, pinabayaran ko kayo. Gusto nyo sa ito, hindi kayo makapasok sa Israel. So, anong nangyari? After atonement, yung sin at home, yung galit, yung nawala, at yung kanan na express doon sa isang kambing, pinalayo niya. God is actually removing as in maganda sa Panginoon pag nagpatawad ng kasalanan. Pinatawad niya yung kasalanan mo dahil namatay si Kristo, binayaran siya ng bayad. At the same time, yung kasalanan mo has been totally removed from you as if you do not sin. Pag tinignan ka ng Diyos, wala kang kasalanan. God removed your sin.
Diba, napakaganda ng pangako niya na yan in the day of atonement. Gusto na itanong ko eh, then when we say about the wrath of God, ano ba ang nakakatakot sa impyerno? Ano ninyo, anong sagot? Ano ang nakakatakot sa impyerno? Was it the fire? Tila. The presence of God. Yan ang nakakatakot sa impyerno, the presence of God. That's why some believe na pag when they are suffering in hell, gusto nila isang Diyos doon. God is present in hell. And He is expressing His wrath. Hell is not an absence of God. It is in the presence of God and expressing His wrath to those who are in hell. To those who are to be. Hell, masakit dahil nandun ang Diyos. What makes heaven heaven? Because of God Himself. Now, ganun ang nangyari sa Day of Atonement. When Jesus Christ comes one day, during God will save us all. Those who are there will be a atonement for every one of us. At ang pagkaling piyesta na ipinagpapag ng Diyos, and that man, after 5 days, after 5 days of the atonement, now, may trumpet, after 10 days, ginanap yung atonement, and after 5 days, gaganap na yung tabernacle. So, yung mga feast na yan, tabernacle yan yung tinatawag na kamali. Yan yung pinanong na mula sa border ng Gaza sa southern part nito, no? Ito ang Gaza, ito ang Israel, dito ang West Bank. So, nandito yung mga Hezbollah, nandito yung mga Hamas. Sinalakay nila. At ang kabataan doon, at that very day, 247 or something like that, ang pinatay ng Hamas. Sila yung nagdiriwang ng Feast of Tabernacle. Ang tawag nila doon, something like parang Nobu. But anyway, hindi na mahalagay. So, baga, kung ikaw ay isang isita, you were there in this, pinagdiriwang mo yung presence ng God. Because the tabernacle is, in other words, it is the presence of God in His people. So they were having feast. Kaya nila yung presence of God. But the presence of God, here comes Hamas. They were hoping to. Kasi nga, di ba, ang Israel is an apostate nation. They rejected Christ. They are the same with other nations. Nothing so special. They are the same with other nations. They were apostate. Ang totoong Israel, from the Old Testament to the New Testament, is different. This is spiritual Israel. We are Israel, the true Israel. Remember Nathanael? Sabi ni Jesus Christ, nung nakita niya si Nathanael, "Here I saw Israel." Merong true Israel. Sino yun? Yung mga nanalig kay Kristo. They are the true Israel. They are the spiritual Israel. Kaya pag tatanong kayo, Israel ba kayo? Yes! You're Israel. Because what God has promised to Abraham, we are the church in Israel. Nagsimula lang ang ng sa isang Israel.
being cut off. Sabi ng Romans chapter 10. Tulong sila at inay dito ang mga iisamang ang pinag-uugalan. Yung maunang mananampalataya at ang mga mananampalataya ng Israel, iisang puso lang tayo. And our root, our foundation is Jesus Christ. Kaya what makes Israel for the faith? No, they are like nation. They rejecting Jesus Christ. Those Israelites who believe in Christ belong to the church. And those Gentiles belong to the church. Kaya merong tabernacle. Pag pinagdiriwang nila ang tabernacle, ito ang maganda dito. Merong pagkain. At yung pagkain na yun, dali mo na mga liben. Anong meaning nito sa atin? Ito ay nagsisignify ng Jew and the Gentiles that will come in the presence of God. But they are sinners. They are liben. Pwede ba doon ito mga ito? Until the day that God will save us all sa kanyang pagbabago. This is the feast, God's feast, 2023, commemorates ito on what God has done to His people. The faithfulness to His words. God redeemed them from the bondage of Egypt, consecrated their lives to live among them. God sustained them by the power of God and gave them land. God fulfilled His promise to Abraham. Do you know that all these are shadows of what God will do to His covenant people, not only to Israel, but as well in the whole world. The completeness of His church, Jews and Gentiles. Israel and Gentiles has no difference in the eyes of God, though He began His work with Israel. All nations, include Israel, are apostate, and from the beginning, God's heart flowed for the church, beginning with Adam and Eve, the first member of the church. God established a new nation, spiritual Israel, the church, which is mentioned in 1 Peter chapter 2. And you are a holy nation, sabi niya sa church. You are a holy nation. Kayong banal na bansa, ang church. Not the nation Israel. It's actually the Since all these feasts are shadows, as Colossians 2:16-17 says, the fulfillment is in Christ. Just brought us from the bondage of sin. He is our Passover Lamb, and live with Him in sanctified life, the unleavened bread. A life outside of sin, a holy separated from the world. This picture Christ as our daily bread, who came down from heaven without leaven and sit on the Last Supper to commemorate the body given to us. Died on our behalf so that we can be right with God. Si Jesus ang ating first fruit. He is resurrected after 3 days. And that signifies more to follow Him on the path of the narrow road into the promised new heaven and new earth, our future tabernacle. Ang Diyos ay mamumuhay sa gitna ng kanyang bayan. Si Jesus, katapos ng 40 araw mula ng kanyang muling pagkabuhay, umakyat sa langit. Ngunit hindi niya iniwan na ang iglesia ay manatiling nag-iisa or isang orphan, but God sent the Holy Spirit after 10 days during the day of the Pentecost. Sa Old Testament, God gave the 10 Commandments to Israel after 50 days from the Passover. And that signifies writing His law into our hearts, not by the letters, but by the Spirit. Then the Feast of Weeks comes, the Feast of Trumpet, that signifies the call to repent for God will come. He's coming. Then after this is the Atonement, the Yom Kippur, where God in Christ promised us to
true salvation, our sins forgiven, His wrath being appeased, and remove our sin from us. Then after we have been redeemed by Christ, comes the promised land, the new heaven and the new earth, the tabernacle, the promised land. Yan yung pangako ng Diyos sa atin one day, those who are in Christ. Hindi ang lupa sa mundong ito. Ang Israel, kiniklaim niya yung lugar yung the king is his land. But God promised more than that, which is the new heaven and the new earth. Who will get there? Those who are in Christ. But Israel rejected Christ. Kaya nga sinasabi ng Bible no? Inyong maiinggit ang Israel sa pagligtas na sa mga hintil, and then one day, gusto hindi lang maligtas, one day will be also our Lord. And there will be one nation, from the Jew and the Gentile, they will be one. So the new heaven and the new earth, the booth, the tabernacle, God will decide for His people. And this is the story of redemption in God's picture of the memorial. Old Testament pa lang. No? Eksakto. Yung mga pito nangyari kay Jesus Christ. Jesus Christ is our Messiah. He is the true Savior. He is the picture, the judge of the Old Testament testimony. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe niyo sa amin sa umagang ito. The seventh feast of the Lord. That mirrors Jesus Christ as our Messiah. He is our only Savior. That those who believe in Him will perish, but have everlasting life. He is not waiting for their own Messiah, but there is none. Only Jesus Christ is the Messiah. He alone can save us. He came and will come back again in the last trump, at the day of atonement, in the day of the feast of the tabernacle, that in the midst of His people. Sa larawan ito na ibinigay namin, Leviticus 23. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng paglilinis mo. Salamat sa iyong dakilang plano sa iyong mga anak. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadakila, nilaluwalhati. Mabuha kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Awitin po natin. Praise God from whom all are blessed. Praise God from